Inaabangan kung personal na dadalo sa paglilitis mamaya si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng unang balita kanina, ayaw daw munang pangunahan ni Atty. Michael Powa, isa sa mga abogado ng bise kung haharap si VP Duterte sa impeachment court. Bago yan, magkahiwalay na nagsimba sina Vice President Duterte at ang House Prosecution Team bago ang paglilitis. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, ngayon ang opening statements ng prosecution at defense teams at bukas naman sisimula ng pagpapaharap sa mga testigo. May unang balita sina Jonathan Andal at Darling Kai. Nakahanda ng mga barikada sa labas ng gate ng Senado. May nakapaskil na abiso ng mga isasarang kalsada. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, sarado ang parehong north at southbound lanes ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street. Handa na rin magsilbing impeachment court ang Senado para sa day 1 ng paglilitis sa bise. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, layo nilang maging simple at madaling maunawaan ng publiko ang paglilitis. Asahan anyang mareresolba ang mga isyong lumabas sa pre-trial conference at pagkatapos lumabas ang pre-trial order, kasama kung ano ang gagawin sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax returns ng bise at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. I-consolidate lahat ng mga decision na yan. At I don't want to preempt, lalo na Senate President tayo. So I'll leave that to the discussion. Nasa atin pa yung kahon ngayon, in custody ng Senado. Pero ebidensya kasi yan eh. No? At dapat yung mga ebidensya nasa kustodiya yan ng prosecution or defense. Si Senador Bam Aquino, pabor na isa publiko yan. Magpa-file po tayo ng motion to release all presented evidence to the public. Muling sinabi ni Senador Ping Lacson na hindi saklaw ng impeachment court ang pagpapasya sa estado ng salyadong kahon ng BIR. Senate President ang otomatikong umuupo bilang presiding officer sa ilalim ng rules ng Senado. Pero pwede siyang palitan sa boto ng mayorya base sa inamyendahang rules noong June 3. Pinalutang ni Lacson ang pangalan ni Senator Cheese Escudero na posibleng maging presiding officer. Masusundan natin yung mga dokumentong ini-issue. Tayo yung pumipirma as presiding officer. Yung pre-trial instructions, pre-trial order, pati yung summons na pinirmahan natin para iimbitahan si Vice President Sara Duterte. Meron nga rin doong proviso na ang majority ay depende kung anong sitwasyon, pwede rin silang pumili ng iba. Inaasahan ang opening statements ng prosecution at defense. Actual trial will be on Tuesday. So yun naman din ay napag-usapan rin. So sa Tuesday mag-uumpisa magpatawag ng mga testigo, maririnig yung mga testigo. Doon din natin makikita yung mga ebidensya ang ipipresenta. Sabi ni Gatchalian, inaasahan niyang walang boycott na magaganap kahit na 10 lang ang dumalo sa caucus na ginawa kaugnay sa impeachment. Importante may quorum. But ako nakikita ko mag-attend naman ang lahat. No? Kasi nga, parte ito ng ating trabaho. Hindi binanggit ni Gatchalian kung nag-abisong dadalo ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Binubuno naman ni Senador Jinggoy Estrada ang ipinataw sa kanyang preventive suspension dahil sa kinakaharap na kasong plunder at graft. Pinaghahandaan ng Senado ang lahat ng posibilidad kabilang ang posibleng paglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta na may kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ayaw ko i-preempt yung mangyayari. No? Unfair naman kay Senator Marcoleta dahil nga nasa korte to at mayroon pang remedy siya. Bukas sa publiko ang impeachment trial. Sa session hall, 61 seats ang ilalaan para sa general public na personal na susubaybay sa paglilitis. Nakalatag na rin ang seguridad sa palibot ng Senado. May inaasahan ding mga kilos protesta ng mga taga-suporta at kritiko ng bise tulad ng Tindig Pilipinas na isa sa mga nagsampa ng impeachment complaint sa bise. Bilang isang opisyal na hinalal ng napakaraming milyon-milyong Pilipino, sana ipaliwanag niya sa wakas itong mga anomalya. Sana ikwento niya na maayos yung kanyang panig para magkaroon po tayo ng malinaw na hatol dito sa mga kaso niya. Sa bisperas ng kanyang impeachment trial, nag-post si Vice President Sara Duterte ng litrato niya na ayon sa caption ay kuha noong mga nakaraang linggo sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer.
Sa Bugo, Cebu, ipinagdasal ng bise ang kapayapaan ng bansa, kaligtasan ng mga Pilipino, pagbangon ng Bugo City mula sa lindol at pag-uwi ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang binanggit ang bise tungkol sa paglilitis sa kanya sa Senado. Nasa simbahan din ang mga kongresista at abogadong uusig kay Duterte. Pinag-pray over sila at binasbasan sa isang special mass for the prosecution sa Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City. Ready na, kulang na lang ng pagdasal nating lahat. Ilang rosaryo na po ang rinusaryo namin. The prosecution team is ready for the start of the impeachment trial. Ang Senado handa na rin, pero may pakiusap muna sa prosekusyon at depensa si Senate President Sherwin Gatchalian. Iksian sana ang kanilang trial days at listahan ng mga testigo. Sa tansya kasi nila aabuti ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial. Ang prosekusyon humingi ng 62 trial days. Ang depensa naman humingi ng 30 trial days. Nanawagan kami sa kanila na kung pwedeng iksian nila yung kanilang trial days at mabawasan yung kanilang mga testigo kung kayang bawasan. Mas mabilis matapos, mas maganda yan para sa lahat. At marami gusto na rin magtrabaho. At marami gusto na rin maumpisan itong impeachment para matapos na nga natin. Ang pinaka-komplikado dito, to be honest about it, Isa and Nifa, ay yung mga ibang gagawin ng Senado ay maantala talaga. We will try to abide by the request of the impeachment court, pero hindi po namin masasabi pa at this point. Kasi syempre, nandyan na yung listahan, meron na kami mga intended witnesses. It's a matter of strategy. Hindi po importante yung number ng witnesses. Kasi importante na lumabas ang ebidensya through the witnesses and through the documents. Sinusubukan pa namin kunin ang posisyon dyan ng depensa. Walang abiso sa kanila kung dadalo ba ang bise sa simula ng paglilitis. Hindi naman obligadong pumunta ang bise. Gayunman, gusto ni House Prosecutor Leila de Lima na makita pa rin sa trial si VP Sara. Kasi kung iisnabin na naman niya, katulad ng ginawa niya dun sa House hearings, ano bang ibig sabihin yan? Binabaliwala niya o minaliliit niya, she's belittling a very significant constitutional process. Itong unang balita, Jonathan Andal, Darlene Kai, GMA News.